Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Ito mukhang uso ngayon ay yung 6 months na suspended po ng ombudsman. Di ba kamakailan dyan po sa bayan po ng Silang, Cavite? Kumbaga napakababaw po ng bersyon dahil nalalapit na kumbaga October ang filing. At yung mayor ng Cebu, kung di ako nagkakamali, 7 po yung local official, sinuspindi po ng ombudsman. Eto, sakto, nasa linya ng ating komunikasyon, ating kausapin, si Mayor Mike Raman ng Cebu City. Mayor Mike, magandang hapon po. Magandang hapon, Rex, sa lahat na pagpakinig. Apo, at tayo napapakinggan po, Mayor. Pilipinas. Apo, tayo po napapakinggan po sa DCME. At saan po nag-ugat po yung 6 months na suspended po ng ombudsman, Mayor? Saan po nag-ugat yun? Alam mo, ayaw kong pakiusap. I don't want to talk about in details. But this matter now is being handled by a transformer of lawyers. Apa? Transformer of lawyers po kasi di mo maintindihan. Parang Guinness Book of Record to. Dami kong kaso nagpinail. Meron isang kaso, Flanders, 2 years pa. Sa ombudsman local. Wala pang resolution. Ano ba yan? Pangalawa, meron akong kaso pinail against Gwen Garcia, Office of the President. Mga about a month ago, wala namang resolution. Ito parang naging payroll maker ako na hindi naman ako, mayor po ako. Dinali ako, tapos ito pa umabot sa akin. Ano ba yan? Paano po, Mayor? Ano po naging reaksyon ng inyong kababayan matapos pong malaman itong ng ombudsman po? Mamaya, alas 5, nanawagan ako. Pagpunta lahat ng mga supporter ko doon sa Plaza Sugbo po para I can bring about the truth on what had transpired. Sabihin ko, one for the Guinness Book of Record po. Ang bilis-bilis po. Paano to, Mayor? Effective na po talaga to na suspendido na kayo o ano to? Aapila pa o paano? Ang nakakatawa nga mabuti pang newspaper nalaman nila. Ang nagsabi sa akin, newspaper, ano ba to? Mas naunahan pa kayo, Mayor. Yan ang talagang nakakamasagwa. Kailangan matlaman ng buong mundo. Dapat ayusin to. Kasi noon ko pa sinabi ko to sa Malacanang, baba kayo sa Cebu City po. Kasi mayroong isang governor dyan sa amin, mayroong governor dyan sa amin na nakialam magawa ng disease and disease order on national project on a project located in a highly urbanized city called Cebu City. Pangalawa, nakikialam ng water district namin. Wala naman siyang appointing authority. Decided niya by Supreme Court, no less than the Executive Secretary of President Bongbong Marcos po, si Lucas Bersamin, na the power to appoint belongs to the mayor. Ano nangyayari ngayon? Parang nakakagulo. I do not know, pumasok pa yung negosyo or ano kaya. Isa pa, mayroong diyang Cebu Port Authority. Mayroong nga akong kandidato, si Ramil Ayuman. Kung gusto na mag-file, sabi ko, wag kang makialam dyan. Mayroon namang institusyon. Dapat pakukuha nila. Mayroon naman ng DOTR. Tapos, ano nangyayari? Rex, gumagawa sila ng infrastructure doon. Hindi man lang kumukuha ng building permit. Ang daming mga activities doon. Exacting fees, etc. Madaming business activities dyan sa loob.
hindi man nagbabayad, if I believe, I would say, di naman lahat, baka lahat ng business taxes. Apa. The worst, gumagawa ng extension of the WARP. Walang Office of the Building permit. At sabihin nila, CPA daw sila, sabi ko nga, CPA, chicken pork adobo, hindi naman sila binibigyan na nagiging local government unit sila. Ang local government unit belongs to the city government. Kasi baka naisip kasi nila, CPA, Cebu Port Authority, yung authority akala nila local governance. Hindi naman. Wala naman silang binibigyan. Pumasok na naman yung governor dyan. Apa. Kaya sinasabi ko, pambihira to. I've been in government since about 32 in service. Saka kami mga Rama, 108 years po kami nagsiservisyo, correct? Apa. Alam namin to, parang ang gumawa ng city yung lolo ko. He is the father of the city of Cebu. In the year 1930, yung batas 36, approved 36, inauguration 37. Kaya alam ko yan. At siguro pa, Mayor, sa mga nakikinig sa atin at nanonood, lalo na ho dyan sa Cebu City, kumbaga hindi naman pwede itanggi po ng mga nakaupo dyan sa Kapitolyo, na talagang mayroong halong pamumulitika, kumbaga para bang ginigipit po kayo, Mayor. Hindi mawawala. Hindi. Kasi akala nila, tatakbo ako ng gobernador. Tatakbo talaga ako ng gobernador. Siguro nakaramdam, Mayor, na malaking factor po ang Cebu City. Hindi naman ganun. Pwede naman kami magkaibigan. Huwag naman mag-ibig-ibig sa dalawa. Magkaibigan lang. Tapos, with that kind of a relationship, wow! We will have one Cebu Island. Hindi na one Cebu. Kasi minsan pag one Cebu, even one Cebu, ang capital ng province ay Cebu City po. Alam naman ho natin na talagang grabe kong yakapin po kayo, mahalin ng taga Cebu. Pagka kami nag-iikot po dyan, talagang naramdaman po nila kung paano po nabago, umasenso. Kaya nga nung isang kasama dyan, kala niya nasa Ortigas po siya, nasa Makati, dahil talaga namang umunlad ng husto ang Cebu City, Mayor. Singapore, ang sinasabi ko yan, Singapore like with well-born pictures, Cebu City. Apa. Yun, trabaho lang kami, tutok lang kami. Yung grupo namin, tutok lang. Hindi man kami nagpo-promote ng nakawan sa panggobyerno eh. Lahat kami, we are slaves in service. Apa. Sige po, Mayor, at mamaya po mag-update din ako dun po sa magiging message nyo sa inyong kababayan dyan po sa Cebu City. Mayor, mensahe po sa patuloy po naniniwala at sumusuporta bilang buting alkalde ng Cebu City, Mayor. Ang talagang re-request ko na sa lahat, dasal tayo na dapat ang malaman ng taong bayan, ang malaman ng constituent ng Cebu City, totoo. Because if truth is going to be promoted, truth will set us free. Dasal tayo. Saka, huwag natin igugulo lalo. Kasi maraming, akala mo, basta hindi ko maintindihan. Alam mo naman ako unit team ako. Tama po. Marcos Duterte po ako. Kaya tinanong ko sila, naghiwalay na ba ang Marcos Duterte? Kailangan malaman ko. Ano ba dyan sa Maynila? Naghiwalay na ba? Wala pa naman. Medyo magulo lang. Bakit naman itong nangyayari sa akin? Hindi naman sila national level. Hindi man sila bumababa. At saka titingnan nila. Otherwise, masisira itong yung sinasabing fundamental law natin na konstitusyon. Masisira din yung local government code. Kaya salamat po. Correct. Saka ipagdadasal mo rin ako. Apo, Mayor. At ingat po palagi, Mayor Mike Raman ng Cebu City. Ingat ka rin, pare, Rex. Thank you, bye-bye. Magandang hapon po.
pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Cayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.